Our wedding day, it was February 2020 kung nakikita nyo yung kalendaryo sa lamesa guys. So yung kasal namin is mandalian lang guys kung nakikita nyo yung aking suot and everyone's suot. Hindi talaga siya pang sosyalan na kasal, ang importante ay makasalang po kami. So this is my traje de Buddha guys. Walang tumulong sa akin para magsuot. Nahirapan ako sa kalisod, tignan nyo. At binidyohan ako ni Master at nahiya naman ako at nagtago. Kakatapos lang naming naligo niya. At dahil wala na kaming time guys para mag-makeup at mag-hairstyle. So wala talagang masyadong ganap sa aking kamukhaan that time guys. And look me how, kahit wala siyang makeup, guwapo pa rin. Hindi gaya sa atin na kung hindi mag-ayos ay okay lang naman. Ang importante buhay. Charot. O diba, kahit ganito yung mukha, catch, pinakasalan ako ng asawa kong kapre. At ayun na nga guys, dahil wala na kaming time, dumiretso na kami sa Municipal of Hinubaan. Yung nasa likod niyan is yung kapatid ko at saka mga ninang at ninong Ketch na kinuha ng aking Modrabel dahil nga madalian yung aming kasal guys, hindi kami nakaprepare talaga. Kung hindi nyo alam is sa Cebu talaga ako nagtagal. Kaya si mamang na lahat yung nag-prepare ng aking mga ninang at saka pumupunta sa municipal at magtanong-tanong kung ano yung mga papers na kailangan ko na dalhin at dalhin ni Mikael galing sa Poland kasi nga para hindi kami laging nahihirapan sa kalisod na magbalik-balik kung makakalimutan niya kung anong dapat na requirements na kanyang dalhin galing sa Poland to Philippines. So yung mama ko that time at papa ko is umiiyak, super emotional. At kinasal pala kami ng isang pastor dahil yung si Mayor that time is meron siyang ginagawa, meron siyang appointment. So, si pastor lang yung nagkasal sa amin. So, look at my face. Ang saya-saya. Wala talaga ako dyang lotion guys or kaya ano ang nilagay ko sa mukha ko. Si Mihaw naka-formal at yung damit ko is, ewan ko na lang. Actually, yung damit ko is narintahan ko yan siya guys for 2,000. Diyan lang din sa Bayawan guys, ang importante meron akong masuot na puti. Yan na nga, nagsimula na yung aming sing-sing-sing-sing. Tawa kami ng tawa kasi nga repeat after me, baya yan diba? Tapos nagjo-joke-joke din yung aming pastor, kaya lagi na lang kaming nakangiti lahat. By the way, kung hindi nyo alam is buntis ako niyan 3 months si Matt sa aking sinapupunan. O diba, ang laki ng tiyan ko that time. Kaya siguro hindi ako nag-aarty-arty that time kasi nga lalaki yung aking pinagbubuntis. Look, Jerlyn na dugyot. Pinakasalan ng pariner si Jerlyn na dugyot. O, tingnan nyo naman yung mukha, Ketch. Parang walang kaalam-alam sa mundo. But pag nagtatrabaho naman ako, hindi naman ganyan yung mukha ko, guys. Yung nakita nyo sa ibang picture ko, di ba? Defensive. Sabi nga ng mga ka-workmate ko sa MEPSA, simula nung nabuntis ako, hindi na daw ako nag-inarte, like nagla-lipstick and naglalagay ng mga mascara. Tapos, losyang hindi daw gaya ng dati na fresh si Jorlyn. Ayan na nga is nag-kiss the bride na si Mihaw. Tingnan nyo naman kung makahalik o para namang sinipsip na lahat ng aking kaluluwa. Charez! Of course, nagparmahan na kami after that. Ayan yung aming ebidensya. At ito na nga guys, yung mama at saka papa ko. Hindi rin kasi kami nakapaghanda ng aming mga susuotin guys kasi bigla-bigla yung mga schedule namin. Hindi pinaghandaan. One of the reason bakit kami nagmamadaling magpakasal dahil nga gusto ni Mihaw na dalhin na kami ni Matt sa Poland. At alam nyo na that time may COVID tapos hindi niya alam kung makakabalik ba siya sa Pilipinas, So the best way na naplano niya is hindi na kami mag-LDR kundi kung magpakasal kaming dalawa. And after that, here's my ninong and ninang guys. And of course guys, dahil yung goal namin is makapunta sa Poland is pumunta agad kami after ng aming kasal sa Malaysia kasi that time yung Embassy of Poland na sa Malaysia pa. I mean sa Malaysia lang, wala sa Pilipinas. And of course, before kami pumunta doon, marami kaming pernasis guys. Like yung marriage certificate, kailangan namin kunin, kailangan namin magpa-apostil para hindi kami magbalik-balik. And while waiting, na napasa na namin yung aming mga papers, of course, naglakad-lakad, nagala-gala muna kami, picture-picture. Mostly picture-picture lang talaga yung ginagawa namin dati guys kasi wala sa isip namin na magbablog. Kaya kung nakikita nyo, picture lang at pabudlot-budlot si Mod yung aming mga pinapakita sa inyo. Kasi wala kaming masyadong mga movie na ginawa. Ang importante, may picture at may ebidensya na nakapunta kami sa Twin Tower of Malaysia. Look at that. Sana all. So Malaysia yung first country na aking napuntahan.
At sa Malaysia din kami nag-celebrate ng aming Valentine's Day guys kasi it was February 14 that time na naghintay kami ng aming visa para ma-aproban. Ayun na nga guys at masayang masaya kami kasi after one day na nag-submit kami ay nakukuha kami ng visa.